Naisip niyo na ba kung may isang sinaunang dokumento na parang mapa, isang mapa na naglalarawan ng katapusan ng mundo? Ngayon, yan mismo ang susuriin natin. Isang komplikadong serya ng mga kaganapan na nakasulat sa isang napakahalagang materyal. Sige, ito ang magiging gabay natin. Susundan natin mismo ang pagkakaayos ng mga pangyayari sa dokumento, mula sa mga tatak papunta sa mga trompeta hanggang sa pinakahuling mga mangkok ng puot. Ready na ba kayo? Tara, simulan na natin. Nakakagulat, di ba? Pero ang material na ito ay nagpapakita ng isang napaka-organisadong timeline. Isipin nyo lahat ng malalaking kaganapan sa mundo, magsisimula lang pala sa pagbubukas ng iisang balumbon. Dito lahat nagsisimula, sa isang balumbon na may 7 tatak o selyo. At sa bawat pagtanggal ng isang selyo, may isang bago at napakalaking pangyayari na pinapakawalan sa mundo. At sa pagbubukas ng unang 4 na tatak, yan na, lumalabas ang sikat na 4 na mangangabayo. Bawat isa sa kanila may dalang iba't ibang uri ng krisis na yayanig sa buong mundo. At alam nyo, dito nagiging napaka-interesante. Hindi pala sa digmaan o sakuna nagsisimula ang lahat, kundi sa isang bagay na mas tahimik pero mas mapanira, ang panlilinlang. At mabilis ang mga pangyayari. Mula sa panlilinlang, bigla itong magiging hayagang gulo. Ang ikalawang mangangabayo kasi may kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa mundo. At alam na natin ang ibig sabihin yan, malawakang digmaan. At syempre, pagkatapos ng digmaan, ano ba ang laging kasunod? Natural, taggutom. Kaya naman inilalarawan dito ang isang panahon ng matinding kakulangan na sinisimbolo ng itim na kabayo at ng dala-dala nitong timbangan. At ito na yung parang grand finale nung 4 isang pinagsama-samang bangungot. Dala ng ika-4 na mga ngabayo ang kamatayan sa iba't ibang paraan. At sa napakalaking saklaw, isipin nyo 1/4 ng buong populasyon ng mundo. Okay, tapos na tayo sa mga sakuna sa lupa na dalangan ng 4 na mga ngabayo. Ngayon, para tayong lumilipat ng entablado, ang ika-5 at ika-6 na tatak, dinadala tayo sa mas malawak na perspektibo, mga pangyayaring espiritual at cosmic. Dito talaga natin makikita yung pag-akyat ng tensyon. Hindi na lang tutungkol sa gulo ng mga tao, kundi mismong kalawakan ng nayayanig. Mula sa araw, buwan, hanggang sa mga bituin, lahat apektado. Pero teka, yung ika-7 tatak, iba to, hindi siya isang sakuna lang. Para siyang isang kahon na pagbukas mo, may isa pang set ng 7 kahon sa loob. Dito papasok yung susunod na serye ng paghuhukom. So, eto na nga, ang 7 trompeta. At ayon sa dokumento, sa bawat pag-ihip ng mga trompetang ito, may isang particular na target na wawasakin. Mas nagiging tiyak ang mga paghuhukom. Napansin nyo ba yung pattern? Paulit-ulit yung 1/3 o 1/4. Yung mga halaman, yung dagat, mga ilog, pati yung araw at buwan. Para bang sinasabi nito na, warning pa lang to. Matindi pero hindi pa ito ang kabuuan. Dito na talaga nagiging siksik at komplikado ang mga pangyayari. Tinatawag pa nga itong 3 paghihinagpis o 3 walls. At dito pumapasok yung isang panahon na tinatawag ng material na dakilang kapigatian, isang yugto ng matinding pagsubok sa buong mundo. At sa kalagitnaan ng lahat ng kaguluhang ito, may isang figura na babangon para maghari. Idinitalya ng dokumento ang isang partikular na panahon ng matinding pag-uusig sa ilalim ng pamumuno ng isang karakter na tinatawag na ang Halimaw. At hindi ito basta-basta ha. Ang galing kasi binigyan tayo ng eksaktong bilang. May tiyak na tagal ang panahon ng kapigatiang ito. At yan ay 1,260 araw. At ang mas nakakaintriga pa, ipinapakita na itong 1,260 na araw ay katumbas din ng 42 na buwan at ng isang pariralang isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Parang puzzle, no? Iba-iba ang tawag, pero iisang period lang pala ang tinutukoy nilang lahat. Siyempre, dahil komplikado ito, may 3 magkakaibang interpretasyon kung kailan ba talaga mangyayari itong 42 buwan na ito. Sa simula ba ng huling 7 taon, sa ikalawang bahagi, o sa isang punto sa loob nito? Iba-iba ang pananaw. At heto na naman tayo sa pamilyar na pattern na yan. Pag-ihip ng ika-7 trompeta. Akala mo tapos na?
Hindi pa pala. Ito pa lang ang magbubukas sa pinakahuling serye ng paghuhukom, ang 7 at panghuling mga salot. So, andito na tayo sa grand finale, ang pinakahuling mga mangkok ng puot. Tingnan natin kung paano ito magtatapos. Dahil dito, wala nang atrasan. Ang laki ng pinagkakaiba nito sa mga trumpeta, no? Kung doon, 1/3 lang ang tinatamaan, dito, wala ng preno. Hindi na ito warning. Ito ay ganap at lubos na paghuhukom na ibubuhos sa buong lupa. At sa kasukdulan, pagbuhos ng ikapitong mangkok, may isang napakalakas na lindol at isang boses mula mismo sa trono ang magdedeklara, naganap na. Ibig sabihin, tapos na ang lahat, kompleto na. Kaya, anong resulta ng lahat ng ito? Sa madaling salita, isang reset. Ang buong komplikado at magulong serye na ito ay hahantong sa isang tiyak na resolusyon, ang pagwasak sa luma para magbigay daan sa isang bago. Inilatag natin ngayon ang isang napakadetalyadong mapa ng propesiya. At nakiiwan ito sa atin ng isang malalim na tanong. Ano ba ang meron sa mga ganitong mapa ng hinaharap? At bakit ito may napakalakas na epekto at kapit sa paniniwala nating mga tao?